Tropical Depression Isang has made landfall over Kasiguran, Aurora this morning. Let's get the latest on Isang from Pag-asa weather forecaster Lian Loreto. Miss Lian, thank you for joining us. Good afternoon, Miss Pauline and Miss Denise at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. So ito nga po si Tropical Depression Isang ay nasa vicinity na po ng Madela, Quirino. At ngayon po meron na po siyang lakas na hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at bugso ng hangin na aabot sa 90 kilometers per hour. At dahil nga dito sa kanyang lakas ng hangin ay nakataas po yung wind signal number 1 dito sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora at sa northern portion din po ng Nueva Ecija. At dahil nga po dito sa ating Tropical Depression Ising, yung ito po'y tutumbukin na ang northern at central Luzon area, kaya mag-ingat po tayo sa ating mga kababayan dahil maaari pong umabot hanggang 100 to 200 millimeters ang mga pag-ulan, especially dyan sa may western section ng Luzon, particular na po dito sa may La Union, Pangasinan, sa may Benguet din po, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, pati na rin sa may Zambales at Bataan. Abot din naman ng 50 to 100 millimeters ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Nakatumbas po yan ng 4 hanggang 8 timba ng tubig na ibinuhos sa 1 meter squared na area. So dito rin po sa may Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at sa Camarines Norte at Camarines Sur, asahan po natin ang maulan na panahon na yun nga po maabot din po sa 50 to 100 millimeters ang kanilang pag-ulan. Sa kabila po niyan, meron din po tayong binabatayang southwest monsoon o habagat at ito'y makakaapekto dito po sa may areas ng Mimaropa, kabilang na din po dito sa Calabarzon area and kaya western sections po ng Visayas and Mindanao. Kaya mataas po yung tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at pero kahit nakalabas na nga po itong Tropical Depression Isang, probably po bukas po ng 8 a.m. Bukas po ng umaga sa ating Philippine Area of Responsibility ay magpapatuloy pa rin po ang mga pag-ulan dahil po dito sa Southwest Monsoon. At yun naman po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Lian, oo. So itong ulan na, as you pointed out, 50 to 100 millimeter at marami-rami yan. Kasi since this morning nga lang, yung bumuhos yung ulan, bumaha na agad sa ilang mga cities dito sa Metro Manila. Ito ba ay dahil kay Isang o sa habagat? So dito sa Metro Manila dahil po ito kay Isang, no. At yun nga po dito sa Metro Manila dahil urbanized area tayo, wala po tayo gaano mga puno na maaaring sumipsip po dito sa dalang ulan nitong si Isang ay mataas talaga yung chance na tataas yung mga level ng tubig natin sa mga urbanized areas. Mm-hmm. At next week, ano naman ang weather forecast? So tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan ngayong weekend. Yes po, hanggang sa Sabado dito sa Luzon area ay tuloy-tuloy po ang ating mga pag-ulan. Pero earliest po by Sunday, habang itong binabaybay po nitong si Tropical Depression Isang ang West Philippine Sea, ay posible pong mag-improve na ang ating weather conditions. Pero yung mga nasa western sections ng ating bansa, asahan pa rin po natin ang maulap at maulan na panahon dahil sa habagat. Miss Lian, after ba si Isang, meron pa ba tayong expected na pumasok within the Philippine Area of Responsibility? May iba pa bang binabantayan? Sa ngayon po meron po tayong cloud cluster sa may southern Philippines po yan. At ngayon low chance naman po ito na mag-develop pero dahil nga po sa mga kaulapan na dala nitong cloud clusters nga po ay posible po itong makaapekto sa may eastern sections ng Mindanao, particular na po dito sa Davao. Bukas po yan at habang itong cloud clusters ay tataas po, posible din pong maapektuhan ang eastern Visayas by Sunday. Alright, maraming salamat para sa update na yan. That was Pag-asa Weather Forecaster Lian Loreto.